In today's video, samahan niyo ako magpa-facial at the same time magchikahan tayo because I'm breaking up with Bello. Ayan. So mag-haircut muna tayo. ASMR muna, grabe. Wow! Yung abs ko na workout. Maglagay tayo ng konting kulay. Lip balm na medyo tinted. Nabili ko to sa Thailand. Ayan siya. Today is my day off. Pero sasama ko kayo. Magpapa-facial tayo. As you can see, nakahiga na ang Mommy Krish ninyo. Kwentuhan lang tong vlog na to. Chichika ko lang sa inyo. Why I am breaking up with Bello. Oh, maririnig din ni ate. Bakit di na ako magbebelo? Ayan. Ito si Madam. Matagal na to nagpa-facial sa akin. Matagal na akong nagpupunta dito. Pero matagal na rin yung huli kong punta dito. Malapit kasi sa bahay namin to. Anyway, ang sarap ng hagod ng kamay ni Madam. Alam mo, Madam, dapat sa inyo na lang ako nagpaalaga. Nakakaloka. Na-stress ako ng bonggang-bongga. Oh, anyway. Ayan, mag-wash daw muna tayo. O, yun na nga. Ang hirap naman gawin itong vlog na to. Parang nakikipag-break ako sa boyfriend. Nakakaloka. May sumasagot na maliit. Si Liam nandun. Nakikisabat sa mga sinasabi ko. O, edi, ayun na nga. I think I have shared with you sa isa sa aking mga IG stories if I should break up with Bello na after all the hassle. Nakakaloka, ang dami kong malas, no? Ewan ko ba? Minsan yung percentage nung sinuwerte sa malas, ang layo eh. Pero laging ako yung namamalas. Ay, ang sarap naman ang hagod ni Madam doon. Oh, nawawala tuloy yung stress ko. Okay, bago ang lahat, mag-subscribe kayo, ha? Pag yung puro nood lang kayo, load kayo na nood, hindi kayo nagsusubscribe sa akin. Anyway, chikan tayo. Kita-kita niyo pala yung butas ng inukod. Alam mo ba, Madam, na nagpa-rhino na ako? Nung huli ko... okay. Nung huli kong punta dito, bakex pa yung ilong ko. Diba 2 times po kayo? Oh, di ba alam ni Madam, nakakaloka. Anyway, kumbaga sa boyfriend or sa isang relasyon, okay naman yung naging relationship namin ni Bello. By the way, disclaimer pala ha. Hindi ako in-sponsoran ni Bello. Yun po ay hard-earned money. Oo, Liam, kanina ako sumasagot dyan. Pa-vlog muna. Sana all may sumasagot na bata, nakakaloka. Ewan ko napipick up ng mic. Nararamdaman mo, Madam, yung... dito, no? Naku, feeling ko, 2 buwan na, pinahinog ko yan dyan. Ang sarap ng hagod ni Madam. Minsan wala sa clinic nasa gumagawa no, Madam, di ba? Nakakaloka. Ano na nga yung kinukwento ko sa inyo? O, ayun na nga. Yung relationship namin ni Bello, paying customer ako doon, hindi nila ako in-sponsoran. Wala silang inalok na libre sa akin. Sana na lang talaga in-sponsoran at may inalok silang pang-compensate. But I don't wanna share anything that will, get me into trouble. Kasi ayaw natin mademanda tayo, girl. Nakakaloka. Wala tayong pambayad sa mga demandahan na ganyan. Anyway, share ko lang sa inyo yung experience ko as a paying customer. Okay? So, medyo nakakaluglog ang Mommy Krish nyo. Medyo afford ng konti natin na Bello. Actually, ang pinaka-afford ko lang na facial doon, yung pinakamura nilang facial, I think was yung glycolic. Ang ganda ng glycolic nila. Yun talaga yung binabalik-balikan ko doon. Super natutuwa ko. Kung gaano ka-glowy yung face ko the next day, yun talaga yung mabentang nawawala ko sa sinasabi ko pag hinihilot ako ni Madam na ganito. O, yun na nga. Ang dami nagtatanong sa akin, magkano daw ang facial sa Bello. I think, yung last facial na ginawa ko, which was about 2 months ago or a month ago, parang nasa 2,200, Madam! Ang mahal! Grabe, oo. Pero, sa sa pagdating sa quality, maganda talaga. Nagtanong ako sa inyo, di ba, kung ano yung suggestion or ano yung recommendation nyo pagdating sa skin clinic. May mga nagsuggest mag-AV daw ako. Girl, nagtanong ako ng facial sa AV. Alam mo kung magkano? 3,000, Madam! Ha! Nangihina ako. Narinig ko magkano. Talaga ba? Mas mahal pa siya sa Bello, nakakaloka. O, di ba? Sabi ko sa'yo, Madam, kaya dapat patayin natin yung music. Kanina kasi may tumutugtog dito. Sabi ko, Madam, patayin na lang natin para magkukwento ka, lakas ang bunganga ko. Buti ako lang nandito ngayon. Ako kung may ibang customer dito, hindi ako makakapagkwento. O, di, hayun na nga. Tapos naalala ko si Madam. Sabi ko, ito, mas malapit lang sa amin, hindi pa hassle puntahan. Magaling din yung gawa. 'Di ba?
without the heavy price tag. O, di dito tayo. Sa subok na. Ewan ko nga din. But it's just me being a curious, beauty enthusiast. Kaya tinry ko sa Belo. At the beginning of my journey with them, okay naman. Okay naman yung aking experience sa kanila. It's just that, nagsimula lahat to. Kung alam nyo na kung anong nangyari. Nagsimula lahat to nung nagpapansin yung aking rhinoplasty. My gosh, madam, alam mo ba yung pinagdaanan ko? Nakakaloka! Ang dami nagtatanong sa akin, was it worth it? Looking back, syempre layo na nung in-improve nung laki ng tangos. Laki talaga. Nung tinangos ng ilong ko. Pero, if I had known na dadaan ako sa ganung karaming hassle, ay, nako. Hindi ko na siya gagawin. Yun yung masasabi ko lang tungkol doon. Kung alam ko lang ganito siya kahasal, sabi ko nga nung last na punta ko sa kanila, nagpunta ako doon sa akala nyo yung Belo, high-end na yun. Meron pa sila mas high-end. Anong pangalan na? Belo, nakalimutan ko. Basta meron pa sila mas premium na Belo, something. Ay, lalagay ko na lang sa sa description box, sa screen. Suma, Nexa. Yun, Belo Nexa. Yun yung mas, okay lang pa. Ayan, yun yung mas tag dito, mas premium pa sa normal na Belo. Nung nagpunta ako doon, ano nga ba yung kwento ko sa inyo? Nakalimutan ko na. Sige, madam, ka lang dyan. Tanggal-tanggal yung blackhead ko. Humampasin yung pagiging madaldal ko. Ano yung sinasabi ko? Nakalimutan ko. Wait lang. Ayan. Naalala ko na. So, nung nagpunta ako doon sa Belo Nexa. If I'm not mistaken, it's Nexa. Mas premium na Belo yun. Di tinatanong nila, how's your experience? Ganyan. Di sabi ko, alam nyo, mas ma-appreciate ko sana kung bumabalik ako sa inyo asking for different treatments instead of addressing the same concern. Ano ba yung the same concern? Yung mga scars galing sa aking rhinoplasty, which is really something na reaction ng katawan ko sa surgery. Pero ang hindi ko kasi maintindihan, bakit nung pinagawa ko yung talukap ng mata ko, okay naman. Ang dami nakakapansin ng scars sa talukap ng mata ko. Sabi nila, ba't daw ganun? Sa akin, ako masaya ako sa gawa ng talukap ng mata ko. Pero ba't yung ilong ko? Siyempre, ano na naman to? Healing ko na naman. Doon na naman. Hindi na natapos. Walang Diyo. It's the same concern. Parang every time na feeling ko gumaganda ako, parang nabibigyan ako ng dahilan na ma-stress at pumakit ako, nakakaloka. At maliban pa doon, naalala niyo yung kirat na face ng aking mata? Do you remember? Na nagpa-botox ako, tapos kumirat yung mata ko. Oh my gosh! Ay, nako. So sabi ko, maybe this is actually a sign na I should stop going to them. So, ayun. Kaya, I'm making this video as my final goodbye. Final goodbye! Pinagsasabi ko. Hindi. Alam mo, pagdating naman sa customer service, okay naman sila. Pagdating sa pag-aasikaso, okay naman sila. Siguro talagang ako yung ako yung maliit na population ng medyo minamalas sa mga treatments na pinupuntahan ko doon at sinasadya ko. So, ayun. I'm at a point where I'll just go back to basics and just go to people that I actually trust. At ang layo kasi ng Malabon papunta sa Makati. Tapos, I had to go back every 4 to 6 weeks or so para sa steroid shots sa scars ko. Tapos malalaman ko may mga bagong scars pa na nagfo-form. Feeling ko yung scars ko galing sa stress. Don't quote me on that. Hindi ako sigurado Pero feeling ko lang yun. Kasi every time na sa stress ako, may kung anong lumalabas sa ilong ko. Nakakaloka. O di, ayun na nga. Liam, huwag ka magulo! Nakawala kasi sinasabi ko. Yung anak ko nandito Tinopak to kanina si Liam alam ko may mga magsasabi dyan, ba't hindi kasi makontento sa kung anong binigay sa'yo ng Panginoon? Tigilan nyo nga ako. This is not the content for you guys. Okay. Nagtataray si Mami guys. I'm taking it as a personal attack. Naku, kung hindi nyo feel yung content ko, di huwag kayong manood. Nakakaloko kayo. Yung mga sinishare ko na mga fun adventures. Fun adventures. Para lang para kahit papaano,
pa-disclaimer dun sa mga mag-iisip kung magpaparitoke sila o hindi. Kasi when I was doing my research, I was asking certain Facebook groups, I was asking different people, how was their experience. Lahat sila maganda. Walang walang mga nabobotsa, walang mga minamalas. Tapos natatawa ako nung ako na yung minamalas, tapos nagpa-post ako online. Ang dami nag-PPM sa akin na hindi sila masaya. Nasaan kayo? Though hindi nyo naman obligasyon na nga. Pero nasaan kayo nung nagre-research ako? Anyway, it is what it is. We cannot do anything about it. We just have to accept na eto na siya. At saka hindi naman siya masama. Hindi naman siya pangit. Tingnan nyo naman, ganda ko. Ganda ko naman. Hindi naman ako napapangita sa sarili ko. It's just that pag naiisip ko yung... Tama na daw, dami ko sinasabi. O, di ayan na. Opo. Gusto nyo mas close up. Lapit ko kayo. Makita nyo ng bonggang-bongga yung... Diba? Ayan, crap na crap. Grabe, wala akong leeg dito sa shot na to, pero okay lang. Ano na kayo kinukwento ko sa inyo? Nakalimutan ko na. Baka salita ako ng salita, tapos nakapatay pala mic ko. Wait lang, ha? I-playback natin. Wait. O, edi ayun na nga. O, yung mga nag-PPM sa akin, ha, na sinesharean ko ng mga feelings ko dyan. Nakakaloka kayo. May nagchuchu sa akin doon sa surgeon ko. Kayo talaga dyan. Ako, I'm just looking out for you. Oy, pero never ko sinabi na huwag kayo magparitoke. For legal reasons, hindi ko kayo pipigilan. Nasa sa inyo na yan, kung gusto nyo. Pero ako, ito, tatanggalan na tayo. Ang gaang ng kamay. Uy, may nakukuha ba si madam? Ayan. Parang wala lumalabas. Uy, grabe, kinukuha na tayo ni Lord. Ayun. Hindi ako nag-gloves mama para mas feeling ko yung box. Oo, okay lang. Ang dami tao nagko-comment bakit hindi nagka-gloves, mas maganda yung naka-gloves. Alam nyo ba, mas malinis pa minsan pag nakakamay lang. Kasi mas nahuhugasan kaysa yung gloves. Ako lang naman to. May tiwala naman ako kay madam na maayos gumawa si madam. Anyway, ang dami. Oh my gosh. Wala pang pressure yan. Light pressure. Lumalabas na sila. My goodness. Huwag ka matakot dito sa implant ko, madam, pag inano mo, ha? Huwag mo lang matatanggal. Pag natanggal mo, madam, kukwento kita. Tinretin si madam. Nakakaloka. Alam namin paano umalalay siya. Yan, that's what I'm talking about. My gosh, nakikita ko, ang laki. Sakit na. Kaya kong tiisin, marami pang mga masasakit na pangyayari sa buhay kong... Yan ang isa sa'yo, Chris, as ng pain tolerance, Masyado na tayo nasaktan ng nakaraan. Na-immune na. Interviewin kita, madam, okay lang ba? Bakit importante magpa-facial? Na naaalagaan ng facial? Hindi ba pwedeng skincare lang? Ay, hindi po kasi kaya ng skincare, ma. Mas maganda po kasi nakanalilinis. Tapos, plus skincare, mas maganda talaga. Oh, yun. Narinig nyo na. Yung iba kasi feeling nila parang luho lang. Actually, kung may budget ka, bakit hindi? Diba, no? Pero kung uunahin mo to kaysa yung renta mo sa bahay, huwag ganun. Oo. Pinag-usapan. Oo. Hanapan mo ng budget para kahit papano we age gracefully. Nakakatulong din to para diba, mas ma-maintain. Though I don't have perfect skin, nakikita nyo naman, ang lalaki ng sebum plugs ko, tsaka may acne scars ako, di ba? Ayan, nakikita nyo, nahihirapan si madam pigain na mga dapat pigain. Alam nyo, pwede ko naman tong gawin sa bahay on my own. Tinatamad lang ako. At saka mas magaling si madam. Ako, minsan may mga pinapalampas ako na, sige, hindi ka pa naman halata, hindi ko mo natatanggalin. Si madam mas magaling siya kumuha. Nakikita niya yung mga bagay na hindi ko nakikita. May words ba ako? Wala. Sa liig feeling ko marami. Magpapatangga. Babalik ako dito. Ay, sa liig, no? Oo, ayan. Oo, ayan. Sarap. Pwede ba na facial lang pero walang skincare? Sabon lang tsaka sunscreen. Pwede ba ganun lang? Mas maganda pa rin yun, ma'am, complete sunscreen. Complete skincare. Kasi mas maganda ang lalo ng balat mo. Pagka nag-facial ka, tapos nag-skincare. Iba yung glowing ng balat.
Yun. Yun yung habol ko. I'm not asking for perfection pagdating sa balat ko. Yung mag-glow lang siya na maganda siya. Despite of the scars, despite of all the acne. Pero bakit kaya, no? Bakit nandito nagko-concentrate sa panga ko yung yung pimple? Nakakaloka yung pimple ko. Ang sakit. Oh. Ano yung ginagamit ni Madam? Hindi siya yung no? Yung mas maliit na, mas pinong bilog. Ang sakit nun, parang... Sobrang sakit po yun. Yung sa Watson na bibili. Oo. Masakit. May pa-name drop si Madam. Hindi, joke lang. Hindi, meron kasi sa Watson's din na meron din sa Lazada. Okay lang, Madam, na kung wala namang magsusponsor nila. Tayo lang. Pampaantok nila. Sabi ng mga viewers ko, pinakikinggan daw nila yung vlog ko. Pampaantok. Pang background noise. So, ayan, bibigyan ko yun ng mahabang kwentuhan. Para gawin yung background noise. Oh, grabe nakikita ko dito. Sabi nila, pag tinatanggal daw, lalo daw lumalaki yung butas. Totoo ba yun, Madam? Hindi. Can you explain to us why it's necessary na tanggalin yung mga blackhead or whitehead? Kasi magiging pimple siya. Magkaklag lalo yung pores mo pag hindi natatanggal. So, magiging acne. Oh, now you know. Kung papuntang kami Donald. Alam nyo, magkaiba ng opinion yung derma at saka yung esthetician. Ang sabi ng mga derma na nakausap ko na, with the right skincare, hindi mo na kailangan magpa-facial. When I say, marami na akong dermang na-try, literally madami na. And, I think sa lahat ng na-try ko na derma, yung nandito sa kanto, yung nakikinukwento sa inyo, the Derma Kanto Clinic, sa kanya yung pinakamagandang skincare regimen na na-try ko. But still, I still need to have all those gunk manually and physically exfoliated at saka ayan, tanggalin. Oh, parang wala pa akong na-meet na derma na binigyan ako ng routine na hindi ko kailangan ng facial. So, depende sa inyo to. This is not a medical advice. Depende sa inyo kung anong trip nyo. Pero ako gusto ko combination ng ng gabay ng derma at saka may facial. Ayun, sarap. Pero explanation kasi sa akin ng dermatologist kung bakit ganito. But recurring, natanggal mo na nga yung blackhead or yung whitehead, bumabalik pa rin. Kasi hindi controlled yung sebum production ko. So, dapat daw i-control yung sebum production. Sabi to ng Derma sa Belo, with their skincare na halagang 25,000. Facial na lang tayo, girl. Ang mahal. Ang mahal. Na-try ko yung di ba? I think a few years back, na-try ko yung ZO Skin. Ewan ko, hindi ako fan nung you strip away yung sobrang oil and moisture. Parang ganun kasi yung naging effect niya sa akin na parang naubos lahat ng moisture at saka mantika sa mukha ko. Parang acetone yung pinapahid ko. Literally, walang sebum production, ganun. Hindi ako fan ng ganun. Feeling ko, tuyot na tuyot. Dami dyan, Madam, sa ilong. Super dami. Ang tigas ng ilong ko, Madam, no? Feels weird. Why feels weird? Because it's hard. Tapos na ni Madam ang kalahati na aking mukha. Andito na tayo sa sides of my nose. Grabe, ang dami dyan. Walang effort lalabas yan. Alam nyo, nung bago ako magpa-rhinoplasty, medyo na-control na yung sebum production ko eh. Pero after nung nagpa-rhino ko, biglang sobrang oily ulit. Parang yung level of oiliness niya nagdoble. Parang ganun. Kaya, ayan. Alam nyo na. Pag oily kayo, mas lalo kayo maging oily after ito, okay? Ang gaang ng kamay ni Madam. Though may mga spots na talagang masakit.
Like, for example, yung sa jawline. Masakit talaga doon, madam, eh, no? Doon sa upper. Pag mabuto, masakit. Ramdam na ramdam mo, eh. Okay. Malaki ba? Zoom natin. Asan yung malaki, madam? Turo mo. Ito. Ako yung nasasaktan pa sa sarili ko, eh. Ayan na. Sakit. Kaya ko. Kayanin ko to. Grabe, no? Laging dyan siya. Dyan sa part na yan. Magkabila sila. Oo. Niisip ko, hindi naman ako nag-earrings. Pero bakit laging nandyan siya? Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay. Sakit. By the way, if you are taga dito sa... Aray, mamaya na nga. Sakit. Sakit. Kung taga Malabon kayo, lalagay ko yung yung address ni na madam. Dito kayo magpa-facial. Okay dito. Grabe na amoy ko. Ang banto. Grabe, no? Ba't kaya ganun yung amoy niya? Kasi naman, pag pinagpapawisan tayo, diba? Oo. Nag-ano sa ilong natin. Tapos pag nagiging whites na siya, may amoy talaga siya. Oo, ang baho. Pero yung baho niya nakaka-addict. Ako lang ba? Inaamoy talaga eh, no? Ang sarap amoy-amoyin. Minsan pag yung asawa ko, may papatanggal siya. Sabi ko, alam ba, Mimo? Sabi, baho. Pag inamay ko, addict ako sa amoy. Amoy mo pa ulit-ulit. Minsan nga nilalighter ko pa yan, pag samahin ko siya, tapos nilalighter ko. Ang sadista. O, diba, glowy? Uy, may pa-suction si madam para matanggal ang aking mga ano. Ano kinukuha pa niyan pag natanggal mo na ako? Yung mga maliliit po. Yung mga hindi na kayang ano. O nga, ano? Yung mga hindi mo nadadaanan kasi hindi naman natin mape-perfect na. Oo. Pero wala na talaga siya. Wala. Oo. Sana yung mga fats ko makuha na. Sarap. Tignan nyo, iba itsura ng skin ko kapag ganito yung lighting. O, diba? Mas ano siya. Itong light kanina, hindi siya maganda kasi yung temperature ng ilaw. Hindi niya nako-complement ang aking balat. Uy, sarap. Babalik pa tayo. Balik ako, madam, after a week? Or, pwede ba after a week? Para maubos siya. Para saan yung laser, madam? Para po yung mga redness at saka yung mga pores. Alam mo, gusto ko yung amoy nito. Pag dumampi. Ayaw nito na. Talaga? Ako gusto ko yung amoy niyan. Ang weird din, no? Gusto ko yung amoy ng black. Gusto ko yung amoy nito. Amoy malinis kasi. Para siyang pinaghalong bleach na kumukulong tubig. Parang ganun yung amoy niya. May amoy ba yung kumukulong tubig? O basta parang ganun, amoy steam. Ayan. May ano ba to? Antiseptic, ganun. Para dun sa mga tinanggal ni Madam. Yes, apa. Grabe, ang sarap ng hagod ng kamay ni Madam. Sarap. Ay, buti hindi ko tinanggihan to. Ang sarap. Madali na kasi ako umuwi kasi si Liam naiinip-inip na eh. Sabi ko, kahit wag nang masahin. Ang sarap pala. Next time magpapaano ako. Back facial. Yun ba yung tawag na wala? Para sa akin, back knee. Tapos magpa-facial din ako sa kilikili ko. O, di ba? Hindi lahat ng mga skin clinics nag-offer ng ganun services, di ba, madam? Dito sa kanila meron.
Super promote ako. Hindi ako sponsored Sana i-sponsor nila. Hindi, joke lang. Paying customer ako. Ayoko ng libre. Kasi pag libre, pinupwersa ako magsalita ng mga bagay na ayoko sabihin. Yan lang. Ang ingay ko. Thank you for watching. See you on the next vlog. Bye-bye.